natural na lunas. Sa Surigao City, matatagpuan sa Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. No approved therapeutic claims. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gikan sa Tagdumala ug magkawani sa Radio Philippines Network Incorporated, RPN, DXKS, Radio Ronda. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig kaninyong tanan. Takna sa Radio Ronda og tibok kapupudan, alas 6:15 sa gabi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Kiling mosunod nga programa binayran ang bisan unsang pamahayag sa magsisidya iyang kagalingon ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas ug panginabuyan. Krosada. Krosada. Mga igala, kumusta ug mayong gabi? Welcome sa lang hugna sa itong pagpanag-uban sa Tulmanong Krosada Reloaded. Pagtimbaya sa gugma o kalinaw. Mayroon man ang pagpasalamat sa higatasan sa laing adlaw nga maanindot kita nga nagkauban na. Ning adlaw Martes, mga kigalaan, pizza 24 na sa bulan sa Disyembre tuig 2024. Wa na, isa na lang yun kaadlaw, mga kigalaan. Karong alas 12, magsaulog na sa Kapaskuhan. Sa pangalan sa itong station manager June Clerigo, isparing partner sa Pikas Lawak, Sir Rusty Dahog. Transmitter side ni kaganaan na Tokayo Bong Abad. Kinigapon niyo igala sa kahanginan. King Dilarusa, makiguban kaninyo hangtod kita alas 7:45 ang takna sa kagabion. Good Eve, Sir King. Merry Christmas og sa tibuok nimong pamilya. Daghang salamat gikan kang Ma'am Nerissa Hista. By the way, happy birthday ngadto kang Dong James kang Condrada Navalka Condrada. Bali-balihon ra niya Dong James mayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan. Og ngadto sa ako ang igaagaw nga si Nicolas Emmanuel, sa pangalan parang klaro kayo.
Nicolas Emmanuel Laano, gaw mayong pagsaudog sa imong adlaw nga tawhan. Sa ato mga higala, kaniadto dinhi na-assign sa bangko sa Surigao si Jasky Navarro. Happy birthday, sir. Og sa atong kaubanan kaniadto may kigalaan sa Cosmic si Adjil Bautista Katipon. Mayong pagsaulog sa imong adlaw na tawhan, bro Adjil. Of course ngadto kang kani sekretary may kigalaan atong higala si Attorney Jesus Gis Doriza. Maingon man ngadto mikigilaan belated happy birthday. Ngadto kang Attorney Victor Vic Rodriguez, ang atong senatoriable may kigilaan. Og sa tanang nagsaulog sa ilang mansari, birthday, anibersaryo ug uban pa, may pagsaulog kaninyong tanan. Og happy holidays. Mayong gabi Sir King og Merry Christmas all. Gikan kang Emilita Dumagtoy. Ka-PDP, happy holidays. Pagtimbaya gikan kang Sekjen Dan og Merry Christmas ngadto kang kanhi Vice Governor og Provincial Board Member Attorney Junjun Igay. Merry Christmas sab ngadto kang Mr. John Corpin, ang Mr. Wow ng Siargao, John David Corpin, gikan sa ihang kapikas sa kinabuhi Dr. Chloe Digal Corpin og pamilya. Pagtimbaya usab og Merry Christmas ngadto kang Manager Bong Florindo, si Tokayo, pinaagi kang Presmat. Mayong pag-abot sa Surigao sa ato ang higala magkaigsunan board Sim Igsuon Castrense. Nagbitbit patog bugas ganang buntag may igalaan. The Family Man. Ato ning gitawag nga igsuon gumikan kay ato ning suod nga higala mga kaigsuonan. Daghang salamat usab sa suporta og pagsabot. Suporta og tabang gikan sa pamilyang De La Rosa. Of course may kagilaan. Pagtimbaya usab ngadto kang kanhi Mayor Nitoy Matugas gikan kang Vice Buds. Lakip na ngadto kang Congressman Bingo Matugas. Pagtimbaya usab may kagilaan ngadto kang Kapitan Gary Simbit gikan may kagilaan kang Rodi Pagaura. Of course ngadto kang Barangay Kagawad June Parada. Basta jaoy pista, jaoy parada gikan kang Ma'am Charlene Hesta.
maingon man sa Maharlika Nation o sa Bukas Grande Farmers Association Incorporated. Pinaagi kang Mami Lucy Dizon, Daddy Hyundai og tanang mga kasangkayan diha mismo sa munisipalidad sa Socorro. Maradyo na diyom Sir King, sanan mga taga-krusada gikan kang Lorito Giritan. Giusab og message ni Ma'am Nerissa Hista. Good evening Sir King, Merry Christmas og sa tibuok nimong pamilya. Likewise to you. Likewise sa tanan mga kagalaan. Ang tulumanong krusada reloaded mga kagalaan. Hatod ka na to sa EH Live pinaagi ni Chief Edel Roderos. Maingon man sa DLC Products may iglaan pinaagi ni General Manager GM Chris Marzo. By the way, mamahimong pag-aablihan ang opisina may kagalaan sa SPDP-CC kon Surigao PDP City Council. Sunod simana, basta karong bulana. Kinapos may igalaan sa ato ang bulan pag-ablihan ang SPDP-CC kon Surigao PDP City Council Office mga gisunan diya mismo sa Nueva, dalang Nueva na Porok Kamya mga gisunan. Good evening Sir King, gikan kang Kale Jasro og sa tanang nagsunod via FB kon Facebook may kagalaan, maingon man sa YouTube og tanan nga naa sa tagsa-tagsa ninyo ka mga radyo. Mayong pagpaminaw kang Sir June og ang tibuok pamilya. O ang igagaw ni Kakap Lolong Lison, mayong paghidangat din mismo sa Surigao og sa tanang pamilyang Lison og mga kaparintihan gikan kang Kakap Lolong Lison. Ang tulumanong krusada reloaded may kagalaan hatod kanato sa MIG tracking ug MIG lending. Hatod usab kanato may kagalaan sa Leson Food Corner og Kusina Di Amor. Nga naamahimutang sa Dalang Narciso og Dalang Gonzales ni ato ang Dakbayan. Hatod usab kanato mga kagalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong og kanhi Provincial Board Member og City Councilor Sim Igsoong Castrense. May pagpaminaw ngadto ka Ma'am Jel Castrense og sa tanan nga mga kahigalaan. Ang tulumanong krusada reloaded hatod usab kanato may kahigalaan ni City Councilor Sebastian Basti Nagas og City Councilor Joy Partner Iuipko. Ato paminaw may kahigalaan ang Paskuhanong mensahe usab mga kaigsunan gikan kang Attorney Lolong Larong.
Ako uban sa akong gihigop ng pamilya. Nung hinaot na unta kita magnalipayan kuman sa adlaw sa atong manunubos. Naunta kita usab mapaladyo sa mga sakit. Katagan kita ng Ginoo ng maradyaw na panglawas. Mga surigawnon, maradyaw na Pasko ug mabulukong bag-ong tuig. Ang Paskohan ng mensahe. City Councilor Fernando Lolong Laro. Paskuhanong mensahe gikan kang Attorney Lulong Larong, kanhi Provincial Board Member of City Councilor. Una ito padungog may kagalaan ang Paskuhanong mensahe gikan sa ato ang gikan sa atong Vice Presidente Inday Sara mga kagalaan. Ang tulumanong krusada reloaded mga kaigsunan hatod kanato ni Senador Christopher Lawrence Kuya Bungo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Yung tatay ko po ay si Danilo Antonio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disgrace na magkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center. Sabi ko, ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Panahon na ninyong mupanayag sa inyong nagkalain-lain ng mga greetings mga kagalaan. Happy holidays gadto kang Sir Bobby Aranas, maingon man sa LTO Chief may igalaan na si Engineer Manuel Del Carmen o kang Sir Dudong Alburo. Doon nagitay 33 minutos ang milabay sa alas 6 ang takna sa sayong kagabion. Ato na yung isunod may kagalaan ang Paskuhanong mensahe usab ni Senator Kuya Bungo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. Para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon,
Sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Way paglangay ni kidulaan atong paminahon ang tingog sa atong Vice Presidente VP Inday Sara sa iyahang panahon ni ining kapaskuhan mga kaigalaan. Atong balikon kung makuwangan sa panahon mga kaigsunan ang iyahang mamahimong mensahe mga kaigalaan. Ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahan magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahon ito, at ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig haninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahan magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahon ito, at ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig haninyong tanan. Maugad tumigilaan ang nahimong Paskuhanong mensahe gikan kang VP Sara Duterte. Maradyaw na kagabion, Sir King. Merry Christmas, Didyo Hurot Diha. Inday Sara Duterte, ikaw ang pag-asa sa nasod. Mahal ka na mo bilang ikalawang Pangulo sa atong nasod. Mabuhay ang Team Duterte para sa Senado. Ato ginang himuon o sintensyahan may kagalaan pinaagi sa atong boto. Nakaya na to sa una, mabuhat na sad nato karon mga kagilaan para sa nagkalain-laing senador nga gipaluyuhan ni Tatay Digong. Gigan gadto kang Sir Norman Minil. Una nato paminawon may kigilaan ang Paskuhanong mensahe usab ni Tatay Digong kay medyo taas-taas ni iya kay napa siya mga diskusyon nga nahitabo mga kigilaan. Ato unang tagaan og pagtagad mga kaigsunan
Kining atong headlines karong gabi una sa tulumanong Krusada Reloaded. Alang sa mga headlines o pipila kay sgutanan karong gabi una. Tatay Digong na mahayag nga ang Pilipino nangandoy og tinuod nga kabag-uhan, tanang isyu gitubag uban sa pagtimbaya og malipayong Pasko sa tanan. Ato sublion, Tatay Digong na mahayag nga ang Pilipino nangandoy og tinuod nga kabag-uhan, tanang isyu gitubag uban sa pagtimbaya og malipayong Pasko sa tanan. Sa laing bahin, Malacañang dili na mutuo sa survey kinihuman kinaiyan ni PBBM gilampaso ni VP Sara sa dihang gikumpara isip leader sa nasod Pilipinas. Samtang kampo ni Trililing hugot ang plano nga impeachment batok ni VP Sara iduso hangtod tuig 2028. Sa pikas bahin, kaugmaon sa politiko nga anaa sa Quadcom, dili baka masusama kang Congressman Dan Fernandez nga gisalikway na sa katawhan sa probinsya sa Laguna. Atong sublion mga kaigalaan, kaugmaon sa politiko nga anaa sa Quadcom, dili baka masusama kang Congressman Dan Fernandez nga gisalikway na sa katawhan sa probinsya sa Laguna. Samtang nagkaguliyang na ang militar o kapulisan, kinihuman nagkadaghan ang mga general nga nagpasibaw sa ilang kasagmuyo sa pagpadagan sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Samtang Senator Bongo o Senator Bato de la Rosa padayong pasok sa tanang 12 senatorial preference survey apan sa ArcLight SOCMED survey sulod ang tanang PDP laban ni Tatay Digong sa top 13 nagisalmutan sa milyon nga mga partisipante. Atong sublion may kagalaan, Senator Bongo o Senator Bato de la Rosa padayong pasok sa tanang 12 senatorial preference survey apan sa ArcLight SOCMED survey sulod ang tanang PDP laban ni Tatay Digong sa top 13 nagsalmutan sa mililyong partisipante. Good evening, Sir King. Good evening, Surigao. Gikan kang Ryan Salve Marapok. Mga kaigalaan, atong paminawon ang nahimong pagsaysay ni Attorney Ferdy Topacio. Kini may kalambigitan sa kang Congressman Dan Fernandez, si Mr. or Attorney Google sa Quadcom mga kaigalaan. Kung asa bulgar ni Attorney Ferdy Topacio mga kaigalaan nga si Congressman Dan Fernandez nag-una matud pa mga kaigalaan sa survey dito sa probinsya sa Laguna. Nag-una sa 10 ulahi sa 4 ka mga nidagan o nagpapili pagka-gobernador. Mao ni atong gikaingon mga kaigsunan, kung dili ba mamahimong susama ni ini ang dangatan sa mga congressman nga anaa sa Quadcom o miyembro sa Quadcom nga may dabo-dabo makigalaan o himong tagtaran ang mag-amang Duterte. Gumikan kay gilubong tuwa sa labing ubos nga pwesto sa pagkakaroon si Congressman Dan Fernandez. Dito pa lang ni may kagalaan
sa ilahang nahisgutan nga probinsya. Wa ta masayod o nahilakip na ba dito ang mga miyembro sa INC o Iglesia ni Cristo may kagalaan nga maoy samot nga miduot ngadto kaniya sa labing ubos nga mamahimong pilion isip gobernador? Apil na ba dito ang KOGC? Apil na ba dito ang atong mga kaigsuunang Muslim, mga evangelical churches may kagalaan? Of course, daghan pod ang mga Katoliko, bisan og nibansiwag na may kagalaan o ni kambyada na paatras ang pipila ka mga kaparian pabor kang tambi mga kaigsuunan. Dili ba mamahimong susama ang kapalaran ni ining pipila ka mga kongresista mga kagalaan nga naa sa Quadcom? Di mga kaigsunan ato pabinawon si Attorney Ferdy Topacio sa iyang programang Yes Yes Yo Topacio. Para atong masayran may kagalaan ang mamahimong kapalaran susama ni ining miyembro sa Quadcom may kagalaan nga ilahang gihisgutan. Batiin natin si Congressman Dan Fernandez. Bakit po? Ay, nangunguna na siya. Wow! Sa kulelat. Ito, kasi nagkaroon ng isang survey sa Laguna kung saan may 4 na pangunahing kandidato sa pagkagobernador. Ang dating Congressman Sol Aragones, kasalukuyang Vice Governor Karen Agapay at kasalukuyang 2nd District Representative Ruth Hernandez. At sa pinaka-letes. Teka, nawala letes natakot. Kasama natin si Sol, di ba, sir, sa yes. Ito ay kahapon lamang inilabas ang survey. Okay. Si Sol Aragones ang nangunguna. Of course, hindi pa to sigurado kasi maaga pang masyado, Disyembre lang, Mayo pa. Halos kalahating taon pa ang eleksyon. Yes. Baka maraming makasingit. Lalo na si Dan Fernandez, mahilig sa singit yan. Delikado pag makasingit. Unites ay 40% rounded off na po ito si Aragones. Ang preference, voter preference. Ibig sabihin, kung ngayon mag-e-eleksyon, mananalo si Sol Aragones ng 40% ng boto. Sumusunod naman si Vice Governor Agapay na may 27%. Sumunod si Congresswoman Ruth Hernandez na may 20%. At si Dan Fernandez ay mayroon lamang 13%. Talagang gwardyado mo. Di ba 13 Judas yun, di ba? Oo. Kaya ang malas ang 13 sa mga Kristiyano. Bad number yun. At ayon sa mga analyst, ang pagbulusok ng preference rating ni Fernandez ay dahil daw sa sunod-sunod nitong atake sa mga Duterte. Kung titignan natin ang resulta ng nakaraang eleksyon, yung presidential elections, ay bulwarte ng mga Duterte ang Laguna. At yung pananakot at pamimilit sa testigo at pang-aapi sa mga testigo, ito ay nag-backfire. At nagkaroon siya tuloy ng bangsag na Attorney Google. Ganda, Attorney Google. Turne! Naging attorney. Google nga ang problema, si Attorney Google siya, di ba? Google siya ng Google ng pondo ng bayan sa investigasyon na walang kapararakan. Kaya yun, pero 8%. Mo nagiingon na ito magigalaan nga moabot yun ang panahon nga mamahimo kang paninglan sa imuhang mga sayop nga binuhatan.
Giduhop may kigalaan nga mabuhat na ton pinaagi sa atong pagbuto sa maabot nga eleksyon mga kaigsunan. Ang tuluman ng krusada naludid may kigalaan hatod ganato ni City Councilor Basti Nagas o City Councilor Joy Yuibco. Hatod usab kanato may kigalaan ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member of City Councilor Sim Castrinse. Ang tuluman ng krusada reluded may kagalaan hatod usab kanato sa EH Live Center pinaagi ni Chief Edel Roderos og DLC Products pinaagi ni General Manager Chris Marzo. Hatod usab kanato may kagalaan sa Layson Food Corner og Kusina di Amor na may mutan sa Dalang Gonzales og Dalang Narciso ni atong dakbayan. Hatod usab kanato may kagalaan sa MIG Tracking o MIG Lending. Fernandez yan, 13%. Talagang F na. 13%. Si Dam Fernandez. Anyway, nako, speaking of budget sa election, alam mo, dapat batiin natin si Senator Amy Marcos. Yes. Kanina na-interview ni ihaning lakbitan may kagalaan ato paminaw. Pakisuyuan kasi hindi naman pwedeng utusan siyempre. Opo. Dahil presidente. Although ate siya, di ba? Opo, mas may edad si Manang Amy, ano? Yes po, opo. Kay Manong Bonget. Bonget? Bonget ba Bonget? Hindi malanag. Bonget ba? Bonget? Parang puwet eh. Huwag na. Bonget. Sapagkat napakasama daw ng mga probisyon. Yan ay tinalakay na po natin. Yes, diba? opo. Katulad nung pagtanggal ng prioridad sa edukasyon na ito ay lihis sa nakasaad sa Article 14 ng ating Constitution. Okay po. Na ito ay dapat ang pinakamataas na budgetary priority, edukasyon. Kasi aanhin mo ang malakas na puwersa ng militar. Aanhin mo ang maraming highway, flood control, lalo na kasi walang silbi naman yung flood control. O aanhin mo ang maraming isda kung mangmang naman ang iyong mga kababayan. At yan po ay malaki ng epekto sapagkat di ba nagtetest kahiya-hiya pong Pilipino, tayong pinakamahina sa math, sa comprehension, yung pag-unawa. At ang problema, yung mga mahihina sa comprehension ay ang iba po ay naroon sa Quadcom. Hindi yata makaintindi ng sinasabi ng konstitusyon at ng mga desisyon ng ating Korte Suprema. Anyway, ganito pa, ito pa natatawa ko sa ginagawa ng iba. Sinasabi nila, dapat daw ang gawin ng presidente, ayusin yung budget at dagdagan yung sa edukasyon. Yes. Hindi po pwede yun. Sapagkat ang Pangulo po ay Chief Executive. Ang GAA po, as the name states, General Appropriations Act. Batas po yun. Ang gumagawa po noon ay ang mga mambabatas, ang lehislatura. Ang tanging check and balance lamang ng presidente pagdating sa legislation ay number one, kung ito ay ordinaryong legislation, hindi GAA. Pwede niyang i-veto. Ibig sabihin niya, hindi ko gusto itong pinasan yung batas. Hindi ko pipirmahan ito. Vetoed. In which case, maglalagay siya ng veto na parang liham, cover. Yes. Ibabalik ngayon sa lehislatura. Hindi ko nagustuhan itong batas na ginawa nyo, binivito ko dahil ilagay mo yung mga dahilan kung bakit ito ay vinito mo. Bakit? Baka naman pwede mag-convene yung lehislatura at magpasa ng panibagong batas na tatanggalin yung mga objectionable portions na ayaw ng Pangulo. In which case, pwede mong ibalik ito sa Pangulo. Sabihin mo, Mr. President, yung mga objectionable portions po, yung mga bahagi na ayaw ninyo, wish ninyo betchikola,
ay tinanggal na po namin. Yes. Baka pwede na po ito. Pirmahan nyo na yan. Pwede yun. Number 1, course of action. Number 2, sasabihin ng lehislatura kung di hawak ng Pangulo, hawak ng ibang tao. Walang majority ang Pangulo sa lehislatura. Hindi pwede. Magboboto kami 2/3 qualified majority. 2/3, hindi lang simple majority kasi ang simple majority 50 plus 1. So halimbawa 200 sila o 101, okay na yon. Hindi po 2/3. Ano ba 2/3 ng 6 ng 200? 170 something yun, yung kasi ang 60% ng 160 o 120. Tama ba ako? Mahina ako sa math, kaya nga nagloko, pakitingnan. Basta more than 101, 120 yata, 2/3 2/3. So, i-compute natin mentally. Magaling ako dyan, wag na. Para masira ulo ko. Mga ganun. So, mga 170. Kasi basta malaki. Teka ha, madali yan gawin natin yan. Kaya natin yan. Lagay muna natin sa kalkulador. Ayan. Calculator. Ayan. Kung halimbawa 200 lang bakit na? Wala kalendar ang lumabas Ano ba to? Kalendar. Yan. Calculator. Kung times 2 divided by 3, di ba? So kung 200 na lang. 200 60. Times 2 divided by 3 equals 134 kailangan para ma-override yung veto. Ibig sabihin, kahit hindi pinirmahan ng presidente, ibinalik sa legislatura na may veto, may veto letter. Sabihin namin, hindi kami sang-ayon sa mga objections mo. Para sa amin, ayos na ayos yung bill na yan. Magbotohan tayo. Pag naka 100, basta naka 2/3 silang majority, overridden yung veto, magiging bakasyon. Pero, hindi pa nangyayari ito. Kasi nga, ang problema dito sa Pilipinas, yung presidente laging supermajority wala ritong party principles. Yun ang malungkot dito, except for a few. Tulad ng PDP laban ni Pangulong Duterte, may plataforma yan. Kaso mo yung iba, sumasali lang para ma-elect, pagkatapos inaabandona na. Yan ang sad state ng party politics sa atin Walang prinsipyo involved. Samantalahan lang, katulad ng ginawa ni Tolentino. O bago aalis, di ba? Pagkatapos pakinabangan yung PDP laban. Ibig sabihin, hindi siya naniniwala doon sa mga adhikain ng partido. Yun ang problema rito sa Pilipinas. At sad to say, majority ng ating mga politiko ay ganyan. Parang damit lang sa kanila yung partido na dapat, kung anong okasyon, yun ang damit. Pinapalitan nila araw-araw yung kanilang suot. Mato'y pagpaklaro makiglaan ni Attorney Ferdy Topacio. Yang gisaysay ang mga posibilidad nga pagkabuhaton may kagalaan. Kay gikabutyag na mamahimong pirmahan karong pitsa 30 mga kaigsunan ang naisgutang NEP nga mamahimo ng GAA, General Appropriations Act mga kagalaan, nga gisaway sa pagkakaroon sa nagkalaing-laing hutong sa katilingban. Labi na ang mga general may kagalaan gumikan sa naisgutan nga mga prioridad nga di na nila masabtan ni ining panahon. Ang 182 ka mga dagkong opisyal, mga general sa militar o kapulisan nagpadala nagsuwat pagpadayag ngadto sa Pangulo nga wa nasgid sila kauyon ni ining pagbraso sa pagkakaroon sa Kongreso kung pundo na ang hisgutan mga kagalaan. Niliskuhag na ang Pilipino ug karon nagkatibulaag silang samot mga kagalaan kay nag-anam og kadaghan ang mga militar ug kapulisan na naniid lamang mga kaigsuonan sa higayon nga umuulbo na ang kahigwaos sa katawhan. Diri-diretso na ni mga kaigsuonan nga padayon nilang gipugnan sa pagkakaroon. Mo nang nagkalain-lain usab nga isyu ang ilang ipagawas aron mamahimong tak-upan mga kaigsuonan ang ilahang mga dili maong binuhatan.
bisag unsaon lagi na og bisag unsaon lagi na mga kaigsuunan og tago, di gyud na matago mga kagalaan, di gyud na kapugngan mga kaigsuunan, mugawas gyud ang kamatuoran mga kagalaan, bisag unsaon pa nagtago mga suking tig paminaw. Ato paminawon subli ang tingog. Magandang araw sa inyong lahat. Ni VP Sara. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahan magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa, lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahon ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig haninyong tanan. Paswanong mensahe mikinglaan gikan kang Vice President Sara Zimmerman Duterte. Dura kitay untop alas 7 ang takna sa kagabion. Padayon kong nagpaminawon kiglaan sa tulumanong Krusada Reloaded. Hatod ka na to ni Senator Kuya Bongo. Ano ka natulungan ng Malasakit Center? Tatay ko po ay si Danilo Antonio. Na-diagnose po siya ng liver schistosomiasis. Blessing in disguise na nagkita kami ni Senator. Thank you po sa Malasakit Center. Sabi ko, ito po yung tatay ko. Buhay na buhay po dahil sa inyo. Senator Bong, thank you so much po sa lahat ng may tulong ninyo. I love you so much po. Magtatrabaho po ako para sa Pilipino. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Senador Bongo Bongo. Bongo Bongo. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo. Bisyo ang magserbisyo. Right, paglangay magiglaan na atong paminahon ang programa ni Nelson Ogjan, mga kaigsuunan sa Net25. Ang saganang mamamayan nagpanagyahan sa Iglesia ni Cristo, ilang gihisgutan mga kaigsuunan ang nagkalain-lain sa pagkakaroon nga mga kahugpungan nga nagkakusog nga musuporta mga kagalaan sa maabot nilang matawag ba natong sa maabot nila mga kaigsuunan nga rally protesta karong Enero 13 mga kagalaan.
ila kining gihisgutan mga kaigsunan nga nagkalain-laing general. Kanang yung nagpagawas og sentimento pinaagi sa pagpost sa Facebook mga kagalaan. Atong paminahon ang ilang diskusyon mga kagalaan aron atong masayran pinaagi usab ni PH Update mga kaigsunan. Isa sa mga marami talagang nag-react ay yung pagkakakontempt dito kay PDEA Director General, retired PDEA Director General Wilkins Villanueva. Alam mo ba, Jen, ha? Nung retired na siya ngayon, di ba? Nung active pa si General Wilkins, ay isa ito sa kilalang general, Jen. Yes. Lagi nababanggit yung pangalan niya kasi ang dami niyang accomplishment. Totoo. Diba? Kumaga sa ituturing na the medal general to. Diba? Reporter ako niyan nung naging director ng PDEA. Naiko-cover ko yan. At hindi lang sa PDEA yan, di ba? May iba pa siyang pinamuno ang mga... Ang alam ko, pero ang inaabot ko siya talaga sa kanya, NCR, director ng PDEA. NCR. Bago umakyat ng PDEA chief. Alam ko, napunta pa siya ng Region 10 eh. Para ng Cagayan de Oro. At talagang matunog ang pangalan niya, di ba? Kaya marami ang nagdamdam, lalo na yung mga nakakakilala sa kanya ng personal. Nung siya humarap sa Quadcom at doon ay parang tinrato siya na kung sinong tao lang. Dinuro-duro. Tapos meron ba mga nagpahayag talaga ng pagdaramdam dyan? Doon sa nakikita natin na mukhang mali talaga yung ginagawa dito kay General Wilkins. Unahin ko na po. Ito, pahayag ng mga retired general tungkol sa pag-contempt ng Quadcom kay ex-PDEA Director General Wilkins Villanueva. Ano ha? Ito, naging hepe ito ng PNP, Nason. Retired General Diosdado Carlos. Si Jonard Carlos, si Kanoy. Sabi niya, in the past days, we witnessed how an abusive former enemy of the state, ayon sinasabi natin, turned party list representative, accused of lying without presenting any evidence, a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years, cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly and patriotically serve this country and the Filipino people. I support former PDEA Director General Wilkins Villanueva in his honor, his life. Enough is enough. Yan. Signed, Jonard Carlos. Jonard Carlos. Retired PNP chief po ito. Ang matindi ng pahayag yun, sa mga nakalipas na araw na tunghayan-ayan natin ng abuso ng isang dating kalaban ng Estado. Ang tinutukoy si Congressman Paduano. Dahil si Paduano dati ay dating miyembro po ito ng Alex Buncayaw Brigade. Nakahasang talagang at saka, lumalaban sa gobyerno. Hindi lang lumalaban, pero naman talaga sa tala na talagang nakapatay talaga ng sundalo at saka mga pulis. Sabi niya, yan noon pa, pero hindi yun ang pinag-uusapan hindi ba? Kundi yung kanyang ginawa na para bang pinalalabas mo na sinungaling yung dating general, di ba? Masakit yun dyan, ha? Yun nga. Na ang isang general na maraming ginawang achievement at accomplishment sa gobyerno, sa kanyang posisyon noon, ay palilitawin mong nanloloko, hindi ba? Yun nga. At hindi lang si retired General Jonard Carlos dyan. Sino pa yan? Eto pa. Okay. Maradyaw na gabi, Sir King. January 13, 2025, big rally amula jaon ang pagkanaog ni PBBM. Tiwas kamo mga bangag. Gikan kang Pedro Esmeralda Olaco. Ang tulaban ng krusada reloaded may kaglan hatod kanato sa MIG tracking o MIG lending. Mayroon man sa Kusina de Amor o Lesson Food Corner.
Kanang himutan sa Dalang Narciso o Dalang Gonzales ni ato ang dakbayan. Hatod usab kanato ni kiglaan ang tulumanong Crusada Reloaded ni Provincial Board Member Jeff Larong o kani Provincial Board Member og City Councilor Sim Igsoong Castrinse. Mayroon man ni City Councilor Sebastian Basti Nagas og City Councilor Joey Partner Iyo Ipko. Atol sab kanato mikiglaan sa EH Live Center pinaagi ni Chief Edel Roderos og DLC Products pinaagi ni General Manager GM Chris Marzo. Ato pa rin sa pagpaminaw. Sa kanilang manifesto, sinasabi na we stand firmly with him during this challenging time. Ito buong klase na mismo, buong klase. And believe that upholding justice in his case will strengthen public trust in the nation's democratic institution. Kasi parang lumilitaw nga doon na pagka sinabi ni Paduano, hindi mo na pwedeng kontrahin eh. Yun ang katotohanan at dapat natanggapin, di ba? At pag kinontra mo, cite in contempt ka, ikukulong ka. Saan mo nakakita ng ganong klaseng demokrasya? Hindi ba? Ito nagpanin-panin ito si General Wilkins. Kunyari, hindi nila kinulong. Ikukulong daw nila by January pag presume na kanilang session kahit na. Ayun na nga. Pero kainin natin, cite in contempt, tapos sinabi mo na ang dahilan, nagsisinungaling. Yun ang mabigat doon, Jen. Yun ang nga. Sino kanya para sabihin mo nagsisinungaling ito? Asan yung ebidensya mo? Hindi ka naman nagpe-present ng mga batayan kasi may nagsisinungaling ka talaga siya. Diba? At eto pa, Jen, ha? Hindi ko alam kung sino tong Fillmore Bondilles Escobar, Sino ba ito? Escobar, parang retired general din natin. Ano nagkakamali, no? Ang sabi niya, sa kanya namang statement, tandaan mo yan. Honorable Paduano. Si Escobar po ito, Elected government official ka lang. You are just vested with the borrowed power. There will come a time that the people will take back that power from you. Tama. We support Wilkins Villanueva. Ay gaya ngayon, Nason, ito, kaya niya, ito, General Fillmore Bondilles Escobar, yan. Meron din pala ito. Meron pang isa actually marami itong General Nason. Mga iba, Colonel, na kasi hindi nila maubos maisip. Tapos ka ng PMA, isang prominenteng eskwelahan ng mga militar at general sa bansa. Hindi nila kasi pwedeng sabihin na, ginaganyan-ganyan lang pala kami. Mauna may kagilaan, nagkadaghan ang nagpakita sa ilhang suporta mga kaigsuunan ngadto kang General Wilkins Villanueva nga tiradahan ni Boy Contempt mga kaigsuunan ay mugkaulaw bisag pinaskuhan pakapi og unsa man pinaagi sa tong GCash may kagilaan sa inyong screen makita. (0912-8939-493) may kaglaan ay mong kaulaw inyong ipakita ang inyong suporta mga kaglaan sa bisan unsang paagi bisan ginagmay lang dako na kanang tabang kung matingob mga kaigsuunan. Apoy padayon ang laing general nga ilahang gisgutan. Pag hinihinala mo lang at ang hintaliwas lang doon sa iniisip niya sinasabi niyo, iko-contempo na dahil hindi nagsasabi ng totoo. Ilan lamang po sa nakita natin, pero alam ko marami pa hindi lang nakuha ng iba nating mga kasama rito. Yun nga. Ang iba talaga mahahayop. Kumbaga matitindin sa din yung sinasabi. Hindi lang makapag-mura itong Orlando de Leon. Yes. Anong sabi niya? I stand in support of Wilkins Villanueva and his lain na po ni nga general makigilan kani si General Orlando de Leon magsige ni balik padayag sa iyang sentimento makigilan di ni managana iyag-yag ang iyang mga kaugalingong pananaw sa gobyerno. PMA gyapon ni makigilan pipila lamang kini sila sa mga general nga nagpadayag sa gobyerno og sagmuyo niining mga panahon na. Doon kita'y 12 minutos na milabay sa alas 7 ang takna sa kagabion.
Nagkadaghan nga mga general may kagilaan pero mas short ta atong paminawon ang tingog ni Tatay Digong kay nasayod ko may kagilaan nga ubay-ubay na ang matawag nato mga kaigsuunan gimingaw sa tingog sa ato ang kanhi presidente sa nasod Rodrigo Roa Duterte. Pagkanindot sa mga paminawan yung tarong pagkanindot mga kiglan, patabang lang nga pakusgan itaw-taw ang ato ang matawag na to may kagilaan nga audio ka medyo hinay apan sa dili pa ato paminawon mga kaigsunan ang Paskuhanong mensahe gikan ni Senator Kuya Bongo. Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ang tulumanong krusada reloaded may kagilaan hatod sa gyapon nato ni Senator Kuya Bongo. Senador Bongo Bongo, Bongo Bongo, Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyo lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Bongo Bongo na. Mr. Malasakit, Senador Bongo, bisyo ang magserbisyo. Team Duterte lang sa lakam. Gikan kang Mang Giluloy. Ang tulumanong krusada reloaded may kagilaan. Hatod ka na to sa Layson Food Corner o Kusina di Amor. Nanamunutan sa dalang Narciso o Gonzales ni ato ang dakbayan. Hatod usab ka na to may kagilaan sa EH Live Center pinaagi ni Chief Edel Roderos og ni GM Marso sa DLC Products. Hatod usab ka na to may kagilaan sa MIG Linding og MIG Tracking. Ang tulumanong krusada reloaded mga kaigsunan. Hatod ka na to ni City Councilor Joy Partner UIPCO og City Councilor Sebastian Basti Nagas. May pagpaminaw usab ngadto kang kanhi ABC President Kapitan Rico Nagas og sa iyang kapika sa kinabuhi og tibuok pamilya. Mangunman ngadto kang kukoy ng mayong pagpaminaw kang paring Toto Raso og Ma'am Irene Raso, Ryan, Mas Inday og paring Rene Lamanilaw. Atong subling paminawon mga kaigsunan ang tingog sa ato ang Vice Presidente Inday Sara. Magandang araw sa inyong lahat. Aking ipinapaabot ang aking taus-pusong pagbati sa bawat Pilipino ngayong Pasko. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, kaspalad, at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran na sumasailalim sa walang kapantay na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon sa ating pakikipagkapwa, lalo't higit sa ating pamilya at mga minamahal sa buhay. Higit sa mga material na bagay na ating matatanggap ngayong Pasko, tayo ay inaanyayahan magbigay ng pag-unawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa.
lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Ito ang tunay na diwa ng panahon ito. At ito ay isang paalala sa ating lahat, hindi lamang ngayong buwan ng Disyembre, kundi sa lahat ng araw. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Malipayong Pasko ug mabungahong bag-ong tuig haninyong tanan. Durag na 18 minutos na mag-igsunan, nilabay sa Las 7 ang takna sa kagabion. Check, check, check and love gikan kan Jake Espanto Inson. Way paglangay may kaglaan atong paminawon si Tatay Digong sa iyahang tingog may kaglaan atong nakuha gikan sa third floor studio, Your Happy Network mga kaigsunan. Kano lang na yung tatay ko. Nanay ko ako sa may mga lupa. Yung tatay ko medyo may, nanay ko may pera. Kaya minsan nagkakaintindihan tayo. Dumaan kami. Huwag na lang yung personal ito. Pero huwag kayong, the next time, huwag kayong magmadali. Huwag ninyong apurahin. Ano ba? Nandyan na lang rin, apurahin na ninyo. Alam mo, ang kalaban mo naman yung mga jurist ng mga Amerikano. Pero pagkapragtahan ninyo yung kausapin ninyo, mga generals muna ng Amerika o mga State Department, umalis na ka muna. Mag-usap kayo. Look at my country. Oh, how long have you been around to have you looked at it? Why is my country not progressing as the other? One is corruption. The other one is pagkasunod-sunod rin tayo ng Amerikano. Sabi muna sa Amerikano, steady na muna kayo. Kaibigan tayo. We will be deciding. We are a democratic government. We are attuned to democratic processes. Magkasabay tayo dyan. Pero huwag muna kayong makialam. Huwag ninyo makialam kasi hindi ninyo alam ang totoong Pilipino. Alam ninyo theory lang, pero yung nakatira talaga dyan na barangay captain na mafia o yung mga mahirap. Yung mga mayaman, no offense intended. Marami man dito mga milyonaryo. Ito nga dito ngayon, usap kayo, may-ari ng Jake Espanto Inson, watching from Hong Kong. Walang kumari. Siya may-ari ng subdivision. Yung bahay na doon sa... Salamat sa Jake. Yung una. The early. Kasi nung una naman, alam mong galing ito niyo. Sino na makalapit sa mga Kastila? Yung mga putang ina, bakit dumating pa dito sa Pilipinas yung mga ulol? Okay mo madali next time. Think at least mga ayaw mo magbigay ng time table. Pero at the very least, ba't mga 2 years? Stabilize kayo muna, pati ang barangay. Alisin ninyo yung muna kumuha niya mga kurap yan. Lahat. May kurap dito sa mga abogado, may kurap rin yung mga sundalo, may kurap rin yung mga dikusyan. Tignan niyo mo, that 2 years, 2 years, hindi pa yung makakita ng tao, matinong. Sundan mo na yung
Ligaya na una sa atin. Kung ganun lang naman pag-usapan, go ahead. Marami ng beses rin yung ginawa yan. Ang Pilipino, client, at ang gusto talaga ng Pilipino pagbaba. Ang gobyerno is really I don't know, but it would take a strong factor. It could be a junta, pero ilagay mo dyan ang chairman, civilian. Kasi kung military junta ka dito, walang diplomatic ambassador maglapit sa atin. Nalayo talaga yan. Because also in their own countries, ang military would only play a second role. Ito talaga ang gobyerno. Ang sundalo, kasali na yan sa gobyerno. May kasali ang armed forces, part of parcel of government. Kaya, pag-isipan ninyo yan, kasali na tayo lahat yan. Pero kayo ang may mimili. Ang mag-fair. Ang ibig kong sabihin kayo, hindi kayo lang. Take in yung mga civic leader, pare, lalo na itong Catholic Church, malakas ang influenza eh. Ano, maski gaano natin kawali-wali dito, pagsalita itong mga gagong pare na ito. Wala rin. Akala mo rin malinis ang mga buang. So, I don't know when would be the next time. Pero ako, wala na ako ay out na ako dyan. Wala na ako. I do not have the stamina or the gusto ko na lang paglaro sa ako. May paminaw kang Rich Diaz, Jack Espanto Inson, Noel Yenes, Mario Coronel o Mario Coronel Galito. Matagal na sana eh. At yung sana unang dumaraan, hindi ninyo binawatawan kaagad. Too early, too soon. Yun ang mahirap. Na, how long do you think you can handle? Ang pressures niyan from the democratic countries at matindi yan. Pati ang Amerikano. You need a good communicator. Then mo lang, alam mo, guys, yung mga Amerikano nakita ng mga sitwasyon namin dito. They could not even get about a tenth what you have. And yet you were here once upon a time. What went through? Paminaw tarong, mga kaigsunan. Politika at saka yung communal tributo. Dapat mawala na yan. Kaya ako naman sa dormitorio. Ayaw ko talaga yun. Manila man ang mag-aaral. Ayaw ko yung magsabi, Ilocano, Bicol, gano'n. Hindi ko gusto yan. Sinasabi ko sa dormitorio pa ako. Magiging pag-away na. Eh sabi ko, kung kanyang-kanyang tayo, hindi magpatayan tayo dito. Ngayon, kung mamili kayo, sama tayo dito, tatlong palapag yung sa first floor kami, karamihan doon, yung mga Ilocano. So, wala man akong problema. Muslim, no? Lula ko, Maranaw, father side. Dahil salamat sa likes ni JP Minil siya, Pakanyor, kang Joey Itchin Dikito, may gabi diha Sir Joey, kang Beth Amparo Tihada, kang Pinsoy Hirondio o Lorito Giritan. Pura sa inyo. Nakita naman ninyo
wala na Pilipino na nagsisita sa inyo, hoy, kailan, hanggang kailan kayo ganyan. Ang Pilipino welcome it every time that there is an opportunity for a change. If you can do it, as soon as the military can do it, walang iba. Ang ano lang ninyo is take care that wala talagang abuso. Para sa akin nga, kung ang mauna ang police pati military, yan ang unang i-firing squad ninyo. The rest will follow. Kung inyo mismo, kabaro ninyo, kayo mismo magpurpur, hindi ka na kailangan magpurpur ng civilian, sunod na lahat yan. It has to be a very cohesive, strong, idealistic one. Hayaan mo na yung pagbalik. So, you know, I cannot give it period of how long. Ang makikita na nyo, tignan lang natin, ang ano ninyo is, gaano kabilis magpasok ang bako inuluyan yung Filipino ideology. Mayong gabi, Sir King. Shout out ko ngadto kang Jerome Hironimo gikan ni Randy Santisas. Salamat, Sir King. Way sapayan, Sir Randy. Magnakaw na sa gobyerno ka, talagang diyan ka lang. And ang una is transparency. Kung mara lang magkaroon ng all over the Philippines, merong mga yung neon lights, anong transaction ito, anong gano'n. Ilan ang lumabas, ilan ang pumasok sa pera ng tao. It's a matter of informing the public. And if the public knows that their money spent wisely, you can stay forever. Walang madali sa inyo. Tuloy, mas takot sa magbalik yung mga politiko. Karamihan sa mga politiko talaga, mga politiko na yung pera, unpowered. Kaya yan ang sakit ng Pilipino. Pag nandiyan lang sa pwesto, ayaw na lumabas. Kung ano lang pag-isip-isipan, to prolong or perpetuate the hanggang kailan siya nandiyan. Bihira yung kita ng tao, basta ba lang step down when the time comes. Maghanap talaga ibang ano-anong kapuntahan na gustong patagalin. Not really realizing that we are in a democracy. Kaya tayo may election eh. Mas maganda yan. President 6 years, okay yan. Kasi kung makachapa tayo ng magandang presidente, hindi mas maganda for 6 years. Kung mga kamalas naman, hindi naman talaga totally malas. This is a democratic setup. Basta tayo digong yung i-plaster na isunan bisan og klaro na nga kuan basta kay ipasabot niya nga kumahimo di kita magkagubot ba di magkamahanay unta ang tanan sa lakto di pagkasulti ingana ra gani punto mga kaigsunan. Kung di na to tason ba pag saysay munta ato pa dayon sa pagpaminaw Lasing tapo na yung mga silya dyan sa paano tayo estudyante pa noon yun. So please do not hesitate to call upon me or on me. Marano nakakapay lugang dead ka yung Christmas mo anak iyang mensahe may kagilan. Ito yung mayaman na ngayon sa totoo.
Because, mahusay sila talaga negosyo. Ito siya, talagang rags to riches ito. Siya yung may pera, siya yung maltipig. Siguro, bitawan mo na lang yung parang pagkasulina. Kaya hindi na ba mayaman itong lahat nandito? So may parakot, tapos may ilan yan din. Pagkasulina lang. Okay na lang. Ilang litro niya sa araw. Isalin mo na yung sino tiga-rapor dito. Dito rin sa Davao may kagalaan. John, gudi mo din. Pasensya na kayo ha. Hirap na ng mayor sa Davao. Tag 1 million per envelope lang to. John, tanggapin mo din. Ito, kasali na ito, Durado. Thank you. Thank you. Ano tali estudyante ba? Noon yun. So, please do not hesitate to call upon me or on me. At marano, nakakabay lugang dead ka ng Christmas mo. Ay, kumantang sa Yung gitanong pa ito yung mensahe may kagalaan. Anong department? Ganun lang. And maganda na pausap ka dito ng ganito. Hindi naman sa lahat ng So, I'm happy to share this moment with you. Christmas time. We're getting old. Ako, hindi ko naman siguro kung next year dito pa ako wala na. I'm really old as an old. Kita mo yung anak ko, naglalaroan na ako ng apo. Ito na lang kaligayahan talaga natin. So, I'd like to greet everyone. Wow! Merry Christmas. Okay. And Happy New Year. Nandito pa ako. If you think that you need my, hindi naman wise advice, yung pinugoy na advice lang, yan ang kaya ko. Hindi naman ako ma-utak eh. Okay. Maan naman ako pagka-presidente. Sabihin ko sa inyo, ako kasi isang tingin ko lang, foreign affairs, foreign policy. Anong foreign policy natin dyan pa ng South Africa? Anong foreign policy natin dito sa Asia? Yung kaya ko na yan iuwi lahat. Pati lahat na, kasi gumaan na. And before that, it was about Mautong hamubong mensahe ni kiglaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang kanhi Pangulo mga kiglaan niya gimahal sa publiko sa usa ka Christmas celebration dito mismo sa Davao na nakuhaan og video audio ni kiglaan sa pipila ka mga nanambong ug usa na niana ang third floor studio. Good evening, Sir King. Merry Christmas. Gikan kang Randy Santisas. Subli may kagraan. Happy birthday ngadto kang Dong James Navalka Condrada.
Kung nakibutang niya, sikog pangutana to. Sikog text kang Vice Buds. Nag-text po ko kang Don James. So, basig lahi na nga itong kwan. Mo send lang. Unya, di nakaabot sa inyo. Nasangit na sanga atong text messages. Happy birthday usab ganto kang Nicolas Emmanuel Laano. Belated happy birthday ngadto kang Attorney Vic Rodriguez. Di na ra ba ni sir motuog survey ni kaglaan? Kaya ang survey labi na ron ni gilatos o Malacañang. Di na mo tong Malacañang. Ya, normal ba ginang malipay basta numero 1 ka ug maayo ang survey pero ganig dili maayo aw normal pag mangyamid ka isa pa po'y ganahan no human nga minilyon ang participate nining ArcLight survey mga kagalaan sa senatorial preference kung asan nag-una sa pagkakaroon ang PDP laban mga kaigsunan. Top 13 ang katapusan may kingalaan si Attorney Raul Lambino. So doon ay nakasunod mga kaigsunan. Pero ang siyam, lakip na si Manong Chavit Singson, nakasunod mga kahigalaan. Nasayod naman mo mga kaigsunan. Nag-una si Kong Rodante Marcolita sa pagka-senador. Gisundan kini ni Pastor Apollo Kibuloy. Nagpabili ikatulo. Pinmini hilig ng number 3 si Senator Kuya Bungo ang Mr. Malasakit ni Kaglaan. O gisundan kini siya ni Incumbent Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang nangulo sa pagpaphami Kaglaan sa War on Drugs gigipasalamatan si Tatay Digong og si Senator Bato de la Rosa ni Mayor sa Ormoc magigilaan nga si Lucy Torres ug maigod man si Congressman Richard Gomez magigilaan Lucy Torres Gomez. Jake Espanto Inson, pa-shout out ko sir sa Anahira Roofing Service sa may bilang-bilang sa magana nila nga serbisyo. Libre na si Anahira Roofing Services. Nagpahimo tingali si Sir Jake Espanto Inson o balay mga kagalaan. Gisundan kini mga kaigsunan ni Doc Willie Ong. Ang ikalima, ang ikaunom si Attorney Jimmy Bundok, ang musician na kaglan og sa pagkakaroon. Usa ka musikero og sa pagkakaroon nahimo unang abogado. Ikapito, abogado gyapon Attorney Victor Vic Rodriguez. Kini minilyon ang nag-participate ini kaglan. Di ni tiaw mo nang ato ni siguruhon sa maabot nga eleksyon. Gisundan kini Dr. Mata, usa-usab kini ka certified DDS may kaglaan. Ang ikasiyam si Manong Chavit Singson, si Gov Chavit o niya ang ikanapulo si Philip E.P. Salvador. Gisundan kini ni Willie Revillame og ang ikadusi mao si Attorney J.V. Hinlo og ang ikatrisi si Attorney Raul Lambino nga kung mahimo matud pa pag-abot sa panahon mahuli pa ni si Willie Revillame may kaglaan ang mamahimong ikadusi si Atty. Raul Lambino o di ba ka musaka si Atty. J.V. Hinlo pagka-unsi ikadusi si Atty. Raul Lambino. May pagpaminaw ngadto sa pamilyang Castrense si kanhi City Councilor, kanhi Provincial Board Member o nahimo paning si Provincial Administrator. Nahimo po ni siyang City Mayor. Kung wala ang Mayor, siya mamaba. Kung wala ang Gobernador, siya po ang mamaba. O di ba ka, wala ang Congressman, siya ang mamaba makigalaan. Si Board
Sim igsuong Castrense. May pagpaminaw ngadto kang Manager Bong Florindo gikan kang Presmat. Pagtibaya usab gikan kang Sekjen og malipayong Pasko ngadto kang kanhi Provincial Board Member og Vice Governor Attorney Junjun Igay. Pagtibaya gikan kang Vice Buds ngadto kang kanhi Mayor Nito Matugas o kung Bingo Matugas gikan sa Cosinero family. Pagtimbaya usab gikan ni Rodi Roods og Happy Holidays ngadto kang Kapitan Gary Simbit. May pagpaminaw ngadto kang Sir Manny Yuson magay kanisulod. Bagon man gikan kang Chalin Hista nga pagtimbaya ngadto kang Kagawad June Parada. Of course dito kalimtan ni kagilaan ang Mr. Wow ng Siargao na siguradong suportahan sa Maharlika Nation si Mr. Wow ng Siargao, John David Corpin. Ug may pagpaminaw ngadto kang Doktora Chloe Digal Corpin og Corpin family. Gayunan para sa mga bag-ong nawong sa politika. Ngadto kang Sir Daryl o Ma'am Ivy sa Ives and Daryl Fruit Stand. Dumduman na ako magilaan. Ngadto kang Sir Lulong o kani Kapitan Tata Galinea. Mayong pagpaminaw. Basta dili na gani maka-message magigalaan. Labi nagbakabulo ta sa ato ang pangomentaryo. Di na nato malitok ang kadtong tanan nga mga higala nato makigsunan. Ay mo kalimot kalimot ako mo nalitok unta ang kadtong taga Trinidad. Nasugatan ako sa Hismart na ganiha. Hismart nga ipaayuhan ako computer ngadto kang Sir Joshua mayong gabi na. Salamat po kang Sir Paing. Agra nga nag-facilitate may kagalaan. Nakuratan ko, Sir, tigpaminaw ko nimo. Kay ginganlan akong gilitok man akong ngalan. Kaninyong tanan, gikan sa Facebook, gikan sa YouTube, o sa tanan nga mga naminaw pinaagi sa radyo. Kaninyong tanan, Happy Holidays. Humana ang SPBB sa ato ang mga kaigsuunan bro and sis sa MCGI. Ugma lain asad ang ato ang prayer meeting. Isag nilapas na, Happy SPBB mga kapatid. Espesyal pasalamat ng buong bayan. May pagpamina usab ngadto kang Bibi Antolin o kang Mr. and Mrs. Jade Andrada. O mapahon sa samang taknag istasyon. Sa pangalan sa ito, Station Manager June Clerigo, sparring partner sa Pikas Lawak, Sir Rusty Dahog o Sir Paing Agra. Transmitter side mga kagalaan, si Tokayo Bung Abad. SG on duty, Richard Jaldi, Rich Jalds. Wayan Salvi Marapok o si Jason Clor. Kiniya po niya sa kahanginan. King De La Rosa, nagpabiling na gingon. Ayaw ihikaw ang tabang kung ang gahom sa pagtabang naa sa imong kamot kaigsuunan. Dalay ko ng Diyos. May gabi. Ang maong programa binayran
Ang bisan unsang pamahayag ngayong nabati iya lamang sa nagsibya ug walay labot kining maong istasyon. Rosada. 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 Programang mutuki sa kamatuoran. Kasandigan sa mga dinaog-daog ug ninupigan. Krosada ng panan sa katawhan. Muyagyag sa kamatuoran. Krosada. Programa alang sa pagserbisyo sa katawhan. Muhatod sa mayong balita alang sa kahimsog sa panglawas o panginabuyan. Krosada. Krosada. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.